Lemon in the middle portion, Sky Shack and Big Lagoon. Sky Shack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Linggo, March 29, 2026. Dito ba din sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 2 ng hapon. Meron tayong siyam na karera na paglalabanan naman sa distansyang 1400 meters. Meron tayong dalawang set ng winner take all, isang set ng pick 6, dalawang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandyan yung mga paborito nating exotics. May kanipisan ng lineup natin ngayong linggo at sa unang tingin mukhang pabor to sa mga yamadista. Kaya kung magyayamado kayo, mas maganda mag-times kayo para maganda-ganda pa rin yung mapapanalunan nyo kung sakasakali mang magyamado. Pero wag tayong papakasiguro, baka may sumulpot na mga dihado dyan. Pero tingin ko sa buong week, itong karera ngayong linggo ang tingin kong madali. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin magbigay ng giya bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng winner take all, races 1 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system, class 5, 17 to 41 split, meron tayong 6 na kalahok. Dahil nga trend natin ngayong week, ngayong araw ng linggo, ganun na ulit gagawin ko, sisingilin ko na ang race 1, numero 3, Bisyo Magserbisyo, gagawin ni Jigger L. Paano, last March 18 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 17.2 sa 1200 meters, kung saan na-tersera siya kila Naughty Angel at Prince Arman. Tingin ko nabitin lang to nung nakaraan sa kabila, baka nagpagpag lang ng kalawang to. Ngayon mas akma yung distansya, maganda numero, kukunti kabayo, baka maipwesto agad ni Kasulot to. Saka alam naman natin nasuspend to si Idol Jigger, baka pambao na panalo to bago magbakasyon. Kaya single ko na yan, numero 3, Bisyo Magserbisyo. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating first set ng pick 5, races 2 to 6, isang 2026 Pilracom PCSO 3-year-old maiden stakes race group 3. Tayong 13 kalahok. Dito single ulit ako, couple entries 1 and 1A, Final Gambit and Bermuda Triangle. Unahin natin si Final Gambit, gagawin ni John Alvin Guse, last March 14 sa PJC, doon sa trial nila. Nasigundo yan, nagtalayan ng 1 minute 28.4 sa 1400 meters. Itong tingin ko magdadala ng unahan. May tulin to, base sa trial race nila, inaabot lang to ng couple entry niya. Maganda yung numero, tingin ko hindi mahihirapan kumuha ng unahan. Kung mapapahirapan to, tingin ko dun darating yung kakampi. Speaking of 1A, yung Bermuda Triangle naman, gagabay ni Patar Guse. Last March 14, dun nga sa trial nila, siya naman ang nanalo. Nagtala din siya ng 1 minute 28.4 sa 1400 meters. Ito naman tingin kong darating kung mapapasabak sa unahan yung Final Gambit. Ganda ng panalo nito sa trial race nila. Rumere mati to, nakapirmis lang si Patar, kumukusa yung kabayo. Kaya tingin ko matibay itong couple entries na to, isang nasa unahan, isang manggagaling sa likod. Parang may first and second choice ka na. Palakasan na ng loob, single ko na yan, couple entries 1 and 1A. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating second set ng winner take all, races 3 to 9, isang Pilracom rating based handicapping system, class 5, 17 to 41 split, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 6 na si Anyo 96, gagawin ni Boji Henson. Last March 15 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 28.6 sa 1400 meters, kung saan pumang-6 siya kala Sega Tulin at Spaghetting pababa. Eto, malakas yung nalabanan ng nakaraan. Ngayon tingin ko mas humina yung laban, saka baka nanibago pa siya last time. Ngayon second run niya na dito sa PJC, baka maganda na ikilos. Baka yung una na to ni Boji dito, baka makatikim na ng panalo. Ang panigundo ko naman dito yung numero 5 si Goji Go, gagawin naman ni JB Guerra. Last March 22 sa kabila sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 31.4 sa 1400 meters, kung saan nasigundo siya kay Unforgettable. May best time yan dito sa PJC na 1 minute 29.6. Ito nasigundo nung nakaraan sa kabila, kung ilalaban to, tingin ko ito magbibigay na magandang laban dun sa 6. Baka maipwesto lang to na nakasunod sa mga nasa unahan. Kung ganun ulit ang ikikilos niya gaya nung nakaraan, tingin ko malaki ang panalo nito. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 6, races 4 to 9, isang Pilracom rating based handicapping system, class 4, 42 to 56 split, meron tayong 5 kalahok.
First choice ko dito, numero 4 si Batang Kangkalu, gagabayan ni Ison Bautista. Last March 14, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 27 sa 1400 meters, kung saan pumang-apat siya kala Orient Express at Confidence Game. Malakas yung nalabanan din nito noong nakaraan, pero maganda yung pinakita, dikit-dikit lang sila nagkatalo dun sa segundo eh. Tingin ko dito, mas humina yung laban, malamang isusunod lang agad to ni Ison, gamay na naman to. Ito ang horse to beat dito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Lola's Favorite, kagabi naman ni John Alvin Guse. Last February 20 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 15.8 sa 1200 meters dun sa karera nila 7 cycles. Ito naman bago yung last run niya, nanalo dito yan sa PGC. Malamang ito ang magdadala ng unahan dito. Tingin ko ngayon umentado pa sa sakay, binigay kay Alvin eh. Di naman bibigay kay Alvin to kung hindi to palaban. Kaya kung may tatalo kay Kangkalu tingin ko itong numero 2 na si Lola's Favorite. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating second set ng Pick 5, races 5 to 9, isang pillar rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 4 si Justifiably So, gagabay ni Marlon Pilaloma. Last February 25, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 45 sa 1650 meters, kung saan natersera siya kila Red Queen at Wild is the Wind. May best time naman yan sa 1400 meters na 1 minute 24.4. Ito parang nabigla nakaraan sa laban mahaba yung karera, tas veterano pa yung nakakalaban. Ngayon balik na siya sa grupong to tingin ko mas kaya niya to. May mga nakikita akong matulin, malamang isunod lang to. Ito ang makikinabang kung sakasakali at saka pag naka-on to, alam nyo na, mahirapan silang talunin to. Yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito ay numero 2 na si Little Charmer, gagabayan ni Amon Raquel. Last March 14 dito sa PJC, nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 16 sa 1200 meters. Ito napahinga ng ilang buwan pero bago nagbakasyon, impresibo din yung pinanalo nito Matulin tong kabayo na to, malamang ito magdadala ng unahan. Ang kaso lang baka may humabol sa kanya. Pero kung mapapabayaan nila to sa unahan, may kalalagyan sila dito. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, start ng ating Pick 4, races 6 to 9, isang pillar rating based handicapping system class 4, 42 to 56 minute, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 5 si Captain Bob, gagabayan ni O'Neil P. Cortez. Last March 11 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 13.2 sa 1200 meters, kung saan pumang-apat siya kila Donya Patsy at Comptroller. May best time naman yan na 1 minute 25.8 sa 1400 meters. Ito palagay ko, nabibitin lang nung nakaraan Ngayon parang akma yung distansya, kukunti yung kabayo. Baka makaremate ng maganda to, pwedeng ito ang maka-upset dun sa Yamado, itong kursonada ko dito. Ang panigundo ko naman dito, yun na rin yung numero 2 na si Orient Express, kagabi ni JB Hernandez. Last March 14 dito sa PGC, nagtala ng 1 minute 25.8 sa 1400 meters, kung saan nanalo siya, tinalo niya si Confidence Game. Ito impresibo yung panalo noong nakaraan, pwedeng makaulit to dito. Baka same strategy gawin ni Uno, isusunod niya lang din kaso ngayon kasi wala siyang kakampi. Saka minsan may masamang takbo tong kabayo na to at dito hindi ko siya trip pang primera, kumbaga hindi ko siya nakikitang matibay kaya kinuha ko lang siyang panigundo dito. Good luck bayang karerista. Race number 7, last daily double plus 1, isang pillar rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split. Meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 5 si Anytime Anywhere, gagabay ni John Alvin Guse. Last run niya, last January 25 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 42 sa 1600 meters, kung saan pumang-apat siya kila Ready to Race Itol. Ito magdadala ng marcha dito, alam naman natin, speed horse tong si Anytime Anywhere. Wala ngayon yung mga mortal niyang kalaban, tingin ko magbabatak to, baka may paghahanda ang karera to sa mga susunod na linggo or buwan. Gamay din ni Alvin to, yan ang pamprimera ko. Kung may tatalo, tingin ko yung isang kabayo ulit na tinitrain ni Tito Egoy, numero 4 si User, gagabayan naman ni JB Hernandez. Last March 15 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 22.8 sa 1400 meters, kung saan natersera siya kila Legitify at Frugality. Ito improving tong kabayo na to, laki ng inumento, tingin ko gagaling pa to. Nung nakaraan parang ang layo lang ng hinabol nito nakasolong taga yung Legitify. Dito baka mag-adjust sila, baka maipwesto agad ni Unuto. Kung may gagambala dun sa 5, ito tingin kong pwedeng makasilat, kaya ito ang kinuha kong panigundo. Good luck bayang karerista. Race number 8, penultimate race, last daily double for the day, isang pillar rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, Philippine National Women's Month celebration race, meron tayong 6 na kalahok.
Dito single ulit ako, numero 2 na si Shanghai Silk, gagawin ni JMS Torque. Last March 15 dito sa PGC, nanalo yan, nagtala ng 1 minute 26.8 sa 1400 meters kung saan tinalo niya si Chiller. Ito, nakatigim na ulit ng panalo na nakaraan. Dito parang biglang hina naman yung kalaban niya. Knowing na malalakas yung tinalo niya na nakaraan. Wag lang lolokohin to, tingin ko hindi matatalo to. Para sa akin, lamang to. Single ko na yan, numero 2, Shanghai Silk. Good luck bayang karerista. Race number 9, last race for the day, isang pillar rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong siyam na kalahok. Dito first choice ko, numero 6 na si Clairvoyant, gagabayan ni Pabs M. Cabalejo. Last March 14 dito sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters kung saan pumang-apat siya kala best shot. May best time naman yan na 1 minute 28.4 sa 1400 meters. Ito mabigat yung kinalaban nung nakaraan. Pinilit na ito dikitan si best shot pero pinaamoy lang sa buntot, sabay layo yung best shot. Parang yung takbo niya last run, hindi niya yung style parang minadali. Baka mag-adjust sila ngayon, gawin nila yung talagang style nito which is galing sa likuran. Kung ganun, tingin ko mas malaki ang panalo nito. Baka mag back-to-back win si Vice Gov dito sa last double, kaya yan ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Street Queen, gagawin ni John Alvin Guse. Last March 22 sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 32.6 sa 1400 meters kung saan pumang-anim kila Volleyball at Advance Party. May best time naman yan dito sa PJC na 1 minute 28.8 sa 1400 meters. Ito napapansin ko dito lately sa kabayong to, mas maganda yung kinikilos nito dito sa PJC. Meron siyang tersera, merong kwarto dumating. Tingin ko naghahanap lang ng grupo to. At tingin ko dito sa grupong to, maganda na laban niya dito. Ilang beses ko na din tinitip to, di ko na iiwanan. Baka maparimati na ni Alvin to dito. Baka maglutsahan yung mga nasa unahan, tingin ko mapabor tong karer na to sa mga manggagaling sa likod. Kaya dalawang remate ang napili ko dito sa last race. Pero last race, paratingan, gaya ng lagi nating sinasabi, mas maganda, mas marami kayo dito. Sama nyo na yung mga orsonada nyong dihado. Kung maglamado ngayong araw ng linggo, malay natin dito sa last race may mambulaga, di ba? Mas maganda ng safe yung parating nyo. Kaya maglagay kayo ng protection. Good luck bayang karerista. At yan naman ang ating mga kursonada, tips at analysis para naman sa gaganaping karera ngayong March 29, 2026, araw ng linggo, last racing day of the week at last racing day of the month na tayo dito sa karera ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursonada lamang pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursonada, magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.